Good morning po. Ako po si Kuya Edgar ang magbabahaging muli ng mensahe para sa ating morning devotion ngayong umaga. Nawa, nasa mabuti kayong kalagayan, walang karamdaman sa umagang ito, at nawa patuloy na presensya at pagpapala ng Panginoon ang ating makasama sa araw na ito. Ang pamagat po ng mensahe sa atin para sa ating morning devotion ay Ikaw ang tinawag ng Diyos. Kung matatandaan niyo po, last Monday, ang title po ng ating morning devotion ay Kapag tinawag tayo upang maglingkod. Ngayon naman po ay Ikaw ang tinawag ng Diyos na para maglingkod din. Ang Bible verse po sa umagang ito ay mata Exodus chapter 3 verse 10. At ganito po ang sinasabi. Ngayon pumunta ka, isusugo kita kay Paraon para ilabas sa Ehipto ang mga Israelita na aking bayan. Tayo po muna manandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito ng pagninilay-nilay at pag-aaral ng iyong mga salita. Buksan mo po ang aming puso at isipan upang lubos naming maunawaan ang iyong mensahe para sa amin ngayong umaga. Gabayan po kami at bigyan ng tapang na sumunod sa iyong panawagan. Mga kapatid, sa talatang ito na narinig ni Moises ang pagtawag ng Diyos para sa isang napakalaking misyon, iligtas ang bayan ng Israel mula sa pagkakaadipin sa Ehipto. Si Moises po ang taong walang kumpiyansa sa sarili na minsan nang tumakas mula sa Ehipto. Ang siya mismong pinili ng Diyos para sa gawain. Marahil naisip ni Moises na hindi siya karapat-dapat, ngunit sinabi ng Diyos, pumunta ka. Sinabi ng Diyos, ikaw ang tinawag. Mga kapatid, tayo po'y magnilay-nilay. Kung tutuusin, maaring isipin ni Moises na may mas kwalipikadong tao para sa kanya para gawin ang misyon. Siya pa rin ang pinili ng Diyos. Minsan tayo rin ay parang si Moises, natatakot, nagdududa, iisip na baka hindi tayo sapat para sa isang bagay. Pero nais ng Diyos na malaman natin na tayo ang tinawag. Hindi man tayo perpekto o handa, ipinaalala ng Diyos na kapag tinawag niya tayo, siya rin ang magbibigay ng lakas, gabay at kakayahan para magtagumpay. At ang pagtawag ng Diyos ay hindi base sa ating mga nagawa o kakayahan, kundi sa kanyang plano para sa atin. Sapat na siya upang punuan ang ating mga kakulangan. Tayo po muna ay dumako sa isang personal na katanungan sa ating sarili. Minsan po, may pagkakataon ba sa buhay na nararamdaman mong tinatawag ka ng Diyos para gawin ang isang bagay, ngunit nagdududa ka sa iyong sarili? Ano ang mga hadlang o takot na nagiging sanhi ng iyong pag-aatubili? Paano mo ito mailalapit sa Diyos upang makatanggap ng lakas at tapang? Alam niyo, minsan sa akin nangyayari ang mga bagay na ito. Minsan sa buhay ko na magpipray lang sa aming family. Pag sinabi ng family na, Papa, ikaw magpray. Minsan, para bang wala akong lakas ng loob na gawin ang mga bagay na yon. Na minsan nasasabi ko pa na ikaw na lang Edo, ikaw na lang Mama ang mag-pray. Pero paano mo masusunod ang kanyang panawagan sa iyong buhay pang araw-araw kung sa simpleng panawagan ay hindi natin magampanan? Kaya paano natin masusunod ang kanyang panawagan? Dapat po alisin natin ang takot sa ating sarili dahil sinabi ng Panginoon na ako ang gagabay sa lahat ng iyong gagawin. Ngayong araw mga kapatid, ipanalangin natin na bigyan tayo ng Diyos ng tapang na sumunod sa kanyang pagtawag. Maaring sa trabaho o pamilya, komunidad, may layunin si Lord sa atin. Gamitin natin ang mga talento at kaloob sa kanya, kaluwalhatian. Tandaan, tayo ang pinili. Tayo ang pinili ng Diyos, kaya nararapat lang na magtiwala tayo sa Kanya. Mga kapatid,
Tayo po ang pinili ng Panginoon. Tayo po ay tinawag. Kaya po, tandaan natin na nararapat lang na magtiwala tayo sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa paalala na ikaw ang tumawag sa amin. At dahil dito, hindi kami mag-iisa. Alisin mo po ang aming takot at palitan ito ng lakas ng loob. Gamitin mo kaming para sa iyong kalwalatian. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong mga gabay at pagpapala. Muli, maraming salamat po, Panginoon. Amen.